Hindi ko alam kung bakit nire-request nyo na itour ko kayo dito sa ating garahe. Wala namang special dito actually eh. Kaya lang, sige, pagbibigyan ko kayo, maduming garahe at hindi maayos na garahe, no? Siyempre, normal dito, meron tayong remote starter. Pwede namang dito. Para mabuksan natin yung garahe, pwede namang dito. Button siya. Matagal na ito na buttons. Ang ginagamit ko dito ay itong remote na to, very old na to. Pero itong isa, itong LiftMaster, ito, ay pwede naman niyang ilagay sa cellphone o i-connect sa Wi-Fi sa cellphone. Kaya lang, hindi ko na ginagawa yon kasi hindi ko na in-install sa aking cellphone kasi nga, ano lang din yon, medyo matatagalan ka pa kasi open mo cellphone mo, open mo yung app, and then i-open mo. Pero monitor mo. Hindi ko na ginagawa yan kasi mamaya makikita nyo kung bakit. Pero ang pinaka-accessible sa amin, itong remote na to. Yan. So, iatras ko muna ito sa sakyan para makita nyo mabuti, no? Para makita nyo mabuti yung loob. Yeah. Dito lang usually yan, nakaparada sa harapan. Dito lang siya nilalagay. Lumubog na nga yung yung daanan dyan. Alright. So, dito na muna to. So, yung garahe namin ay two car garage. Ito na yung kabuuan niya. Ito na yung magsisilbi nating garahe. Pero yung isa ginawa. Simulan natin dito. So dito, sa side na to, gumawa lang ako ng kumbaga mesh, parang sabitan ng kung ano-ano. May hard hat. And meron kung ano-ano dyan. Sabitan ng mga hose, sabitan ng mga wires, power cords, lahat-lahat na. Dito naman sa side na to, nilagay ko dito yung gardening tools, kung ano pa, miscellaneous and everything. Tapos, dito sa gawin dito, malapit sa corner, gumawa naman ako ng sabitan ng aking tool. Kapag nagta-travel kami, mahalaga ito para sa amin kasi nilalagay namin dito yung aming mga bagahe o kung minsan nilalagay ko dito yung yung stroller ng anak namin. Kaya kinostomize ko na siya, nilagay ko siya ng sabitan para halika dito, halika. Kinostomize ko siya para may sabitan kami dito. Then sa taas naman ay yung lalagyan ng aming mga hindi na nagagamit na baby stuff. Halimbawa, yung aming day bed ng aking baby. Sama ka? Yung day bed ng aming baby. Tapos yung mga laruan niya dati na maliliit. Yung duyan niya, nandyan lahat. And then, dito ko na rin sinasabit yung aming weeder, pang corner weeder. Sa taas naman, dito, nandyan yung aking mga panglinis sa sakyan, yung mga chemicals, para hindi, pag naglalaro dito yung aking, okay, balba ka, sige. Para pag naglalaro yung aking baby, ay hindi niya maabot. Dito naman yung aking mga power tools and cord tools. Yan, yung aking mga kung ano-ano, mga investment ito na mahalaga kapag in times na mayroong i-repair or what, nandyan lahat yan. Merong, hindi ko alam kung tawag dyan, reciprocating saw, tawag ata dyan. Merong sander, ang tawag dyan, hindi sander to. Yung parang pang kaskas. And then, yeah, gun for nailing gun. Merong circular saw. Yung aking mahalaga to sa akin kasi kapag nagre-repair ako, halimbawa, ng bintana, nung ano-ano, nandito lahat yan. Oo. Tusok. May toolbox dito. And, meron akong jerrycan. Mahalaga to kasi meron kami mga gamit to. Mamaya, makikita nyo. Pencil. Pencil na. Meron din akong emergency power tools. Yan. May electric drill.
Oh, pencil. Meron din akong tackle box for fishing. Yan. Hindi naman ako mahilig mag-fishing pero for this short time, nagamit namin yan. Ito usually, yung mga mat and aming mga camping chairs, nandito siya pagka summer. Pero kapag winter season, itinataas ko na kung saan para ma-preserve pa, magamit pa. Yung aking winter tires, nandito lang siya. Yan. Pinabalot ko siya kasi baka pasukin na kung ano-ano eh. Okay, dito naman tayo. Christmas yan? Christmas theme, season. Siyempre, Kristiyano tayo, isa-celebrate tayo ng Christmas. Nandun lahat yon. Then, meron tayong lutuan, may speakers, and then, nandun yung pang winter stuff naman natin. Yung winter stuff natin, yung pang hiking, pang trailing, nandun naman sa taas. Pag nagta-travel kami, meron din kaming cooler. Talagyan mo lang sa loob, lagyan mo, saksak mo yung mga pagkain mo dyan, nandiyan lahat yan. And then, dito naman, ginawa ko siyang, dati may TV kami na ginagamit, pero hindi na namin, nung bumili kami ng panibagong TV at nagkaroon kami ng basement na renovate na, sige, mag-house tour tayo one time. Nilagay ko na dito to para pagkahapon na medyo ma-okay ang panahon, nanonood kami dito. Nilagyan ko siya ng konting parang decoration naman para kahit paano parang nasa bahay ka pa rin kahit na nasa garahe ka na. Okay, pinakamahalaga sa amin. Pag winter, ito yung aming snowblower. Ang snowblower ay essential sa amin kasi nga maluwang yung aming bakuran at talagang in-snowblow ko to. Dati meron kaming electric pero hindi kinakaya ng electric lalo na kapag medyo talagang tumitigas yung yelo. Tapos noong nagkaroon kami ng nung nabili namin tong bahay, nagkaroon kami ng pagbabago dito sa bakuran namin, ay bumili din kami sa Weyburn pagaling to eh. Bumili kami ng wood chipper, this one, worth 200 or 220 ata, natawaran pa 200, parang ganon, no? So worth $200 ito kasi nga kailangan namin to para makikita niyo mamaya kung anong gamit ito. And pag summer naman, ito yung gamit namin. Yan, yung Power Smart na yan. Lawn mower ito. Kailangan din namin ng makina. Kukuha sana ako ng manual. Kaya lang sabi ko, parang hindi worth. Kasi again, maluwang yung bakuran namin, hindi ko kakayanin ng manual. Kaya puro either makina or electric yung investment namin. Sa gawin naman dito, dahil teacher ako, keeper ako. Marami akong mga binders, boards, books, mga stationaries. Nandito lahat yan. Pag summer, iuwi ko yan dito. And then, magpapasokan ng August, dadaling ko na naman doon sa school. Kasi kami, ng mga teacher dito sa Canada, wala kaming permanent na room. Kahit nasabihin mong 5 years ka pa doon, you cannot say na mag-stay ka doon forever, no? Kaya yung iba, katulad pinsan ko, meron siyang mga taught boxes. Yun. So, ito lang yung summer teaching staff ko. Babalik ko na naman yan, pasukan. Okay, dito naman, yung mga iba't ibang gamit naman sa pag-garden o kaya naman sa road, paving, parang ganon. Kasi, kumusan, siyempre nag-aayos-ayos din tayo dyan. Meron tayong piko, pang-garden, meron tayong pala, meron tayong gasol. Ayan, nandito yung mga pinsan ko, nag-iihaw kami. Tapos, pag winter naman, kinagamit namin itong heater to. Heater ito. Alam mo, may ebidensya po, mantika. Nagluto kami ng lechong karahay. Yan. Ito, mahalaga ito kapag naglalalamig na o kaya winter season, pag nandito kami sa garahe, on mo lang yan, iinit na tong lugar. Kung may happy kayo dyan, init mo to, on mo to, yan, wala. Meron ka ng instant heater gamit yung gasol. Ito. And then of course, this one here. And then kahit pa paano, nag-repair ako ng mga bakod, kung ano-ano dyan. Meron din akong saw dito, miter saw, pang wood. Yan. Dito naman sa gawin dito, andito yung aking mga pala, pang snow, brush, and so on, rake, nandyan lahat siya. Sinabit ko lahat dyan
Kasi para accessible lang, sabit mo lang dyan, nandyan na. So, hindi ganun ka-fancy, no? At dito naman, syempre, yung aking mga essentials pagdating sa height, meron kaming ladder, meron kaming, ayun, meron kaming ano doon, blower. Ito, mahalaga din sa akin to. Kanina ako, sinigang. O, nagsinigang yung tito mo eh. Ito, may snowblower kami. Pag winter naman, meron kaming, yan, sled. Nandyan yung aking mga, sabi ko nga sa inyo, keeper ako, lahat ng ano, hindi naman ako hoarder, ano. Meron tayong mga tabla dito na kapag kailangan natin, nagagamit din naman natin, no? Kaya ito, hindi pa maayos to. Kasi nga, wala naman tayong halos time na, ano, na mag-ayos ng maigi. So, itong ihawan, essential din sa amin to. Hindi naman 100% essential, kundi mahalaga sa amin to kasi mahilig kami sa grill. Pag sinabi natin grill, inihaw na talong, inihaw na okra, inihaw na gulay. Yan, ano sa amin yan. Gamit na gamit, kumbaga. Dito rin, naglalagay ako ng maliit na salas na i-vlog ko na ito. Kasi nung dumating yung mga pinsan ko nga galing ng Alberta, gusto raw nila yung rustic na place for event. So sabi ko, sige, pagbibigyan. At yung ano na yon, yung carpet na yon, na ibahagi ko na rin sa inyo. Yan lang yon. Nagtayo lang tayo ng munting salas dyan para nang sa ganon. At nagagamit namin ito pag hapon kapag meron kaming, sabi ko nga, may barbecue party kami dito. Kaya simpleng hapon lang na gusto mong umupo. Nilagyan ko din siya ng electric fan. Meron din siyang lamp para sa ganon. Pag hinapon kami, meron din kami ilaw dito kahit paano. So, basically, yan lang yung ating yan lang ating setup. Usually nakikita nyo na ito sa ating mga vlog. Ito lang yung setup na hindi fancy, no? Very common na garahe dito sa karamihan, dito sa mga household areas sa amin. At hindi naman siya yung tulad ng iba na talagang ito, may mga crack pa nga yung itong mga semento ko na may mga crack pa. Hindi din tapos yung ceiling at hindi naman kailangan tapusin yung ceiling. Ganyan na yan. Para na sa ganun, nagsisirculate yung hangin, ano? Yan, so ganyan lang. Yung aking garahe. Meron ba akong plano na palitan itong garahe? Wala. Pero, meron kaming plano na paayos yung mga dingding. Kasi yung mga dingding, medyo nasisira na siya. At pagdating ng panahon, siyempre ayusin din natin ng maayos din kahit papaano. May mga lalagyan natin mga cabinets dyan sa gilid. Pero for now, this works for us. Ito na yung kumbaga regular na namin. Regular na ayos ng aming garahe. Hindi siya kumbaga lahat ng gamit nasa gilid lang. Ang purpose ng garahe ay garahe, no? Lalagyan, tambakan. At there will come a time siguro na ayusin, pero sa ngayon, sabi ko nga, this works fine para sa amin. O, yun lang, So, yan, napagbigyan ko na kayo. At yung request nyo naman na bagong house tour sa aming bahay, kasama na aming basement, sige, gagawin natin yan sa mga susunod na panahon. But for now, ito po muna sa ngayon, So, maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod. Bye.